Oh, galing-galing, 'di ba? Oh, dahil diyan mga bossing, oh pakinggan natin itong speech ni Bongbong Marcos patungkol sa Pasko. And once again, welcome to our Christmas tree lighting program. Wow, ang saya-saya. Welcome to our Christmas tree lighting program. Tangina, parang walang problema. Parang walang nag-aakusa na addict siya. Parang walang nag-aakusa na magnanakaw siya. O, nagbukas pa ng Christmas tree. Nagbukas pa, nag-imbita pa ng mga tao ng orkestra, nagpakain pa si Judas. O, lahat ng mga kumain ng pagkain dyan, putang ina nyo, ang kakapal ng mga mukha nyo habang binigyan lang ng tigli 5,000, 10,000 yung mga nadurog na mga pamilya namatayan dyan sa Cebu. Eto ginagawa nila. Yan ang ibinoto ninyo. At kapag bumoto kayo ulit ng ganyan, bahala kayo sa buhay nyo. And what can I say? Of course, we have to thank the prima donna of Philippine dance, Alice Reyes. Thank you very much for always. And the Alice Reyes dance, you always bring smiles to our faces. Nakita nyo, wala siyang natatapos. Ulitin natin. Donna of Philippine dance, Alice Reyes. Thank you very much for always. And the Thank you very much for always. Anong always ano? Wala siyang natatapos na sentence, no? Thank you very much for always. Tapos iba na naman yung sinasabi niya. Lakas ng tama nito, promise. Yung utak niya, walang focus wala talagang direksyon. Sasabihin mo, ba't ka nagpapasalamat doon sa tao? Maraming sa the ever prima donna. Tapos wala na. Thank you very much for always. Wala na. Tapos iba na naman yung sinasabi niya. Iba na naman yung subject niya. Putang ina niyan. Alice Reyes dance, you always bring smiles to our faces. And the Manila Symphony, of course, playing as perfectly as ever. May contribution pa tayo sa ating Air Force na banda. Maraming salamat sa inyo lahat. What a joy it is to be reminded that we are now in the Christmas season. What a joy it is to be reminded that we are now in the Christmas season. Hindi ba? I mean, si Pangulong Duterte, nakita nyo ganito? Si Pangulong Duterte, nakita nyo nagpasinaya ng mga ganitong event, magbukas ng ng Christmas lights, ang Christmas tree, lighting ng Christmas tree. Ang alam ko si Pangulong Duterte, binuksan niya yung Malacanang sa mga Pilipino. Kasi sabi nga niya, kaya nga tinatawag yan na People's Palace kasi nga sa tao yan. So if people wants to go inside Malacanang, let them go inside Malacanang, it's theirs. Pero itong mga Judas na ito, inangkin na nila yung Malacanang na yan. Gumawa na nga sila dyan ng parang resort May mga swimming pool pa. Ginibagi-ba nga nila yung mga lugar dyan tapos pinatayuan nila according to their whim kung ano yung gusto nilang ipatayo. Siguro ginagawa nilang party-partihan yan. Alam mo yun, walang ganito si Pangulong Duterte nun. Pangulong Duterte is not wasting money and government's resources in ganitong optics. Wala siyang pakialam. Ang inang yan. Ito lang ang presidente na taon-taon gusto mag-celebrate ng Pasko. Wala namang ginagawa. Pero ito, tingnan niyo yung sasabihin niya dito. Meron siya sasabihin dito na totoo. At no matter how heavy the loads that we feel, Ayan no matter how heavy the loads that we feel, loaded daw sila. Ang dami daw nilang ginagawa. Sobrang busy daw nila. Sipag. Sana all. Sige. Anong sasabihin? times in the work that we do, hindi ako yan. Yung mga cabinet secretary, may mga sila ganyan. Ako, wala ako nararamdaman na ganun. I don't know what they're talking about when they tell me about it. Diba? Narinig nyo yung sinabi niya, ibabalik ko ha. Ang sabi ni Bongbong Marcos, no matter how loaded and heavy the workload. Pero naisip niya, teka, tamad nga pala ako. Teka, bobo nga pala ako. Kaya nga ako si Bobo Marcos dahil bobo ko. So, bakit ako makakaramdam ng pressure? Kaya sabi niya, actually, hindi ako.
sila ang nakakaramdam ng pressure. Yung mga cabinet secretaries ko, sila nakakaramdam ng pressure. Ako, wala akong pressure. Imagine, sinabi mismo ng presidente ng Pilipinas na wala daw siyang, di ba nagulat ka rin? Wala daw siyang pressure na nararamdaman. With all the problems that we have right now, flood control, ghost projects, drug proliferation, mga crime syndicates na nagbalikan na riding in tandem, barilan dito, barilan dyan. Pag nanakaw ng mga congressman, senador, lahat, may mga namatay pa ng mga nakaraang bagyo. May mga namatay. Tapos yung sinasabi niya, di ba, nung malungkot kami, we are sorry. We are truly sorry that we are not prepared. May ganun pa siya. Tapos dito, mismo sinabi niya sa harapan ninyo na wala akong pressure. No pressure at all. Yung mga cabinet secretaries ko, yes, nararamdaman nila yung pressure. But me, no pressure. Nada, panis sa akin yan. Grabe, ganito ang presidente. Sabi ko nga sa inyo, ito yung sinasabi ni Amy Marcos na pag nakikita kitang nagsasalita, wala ka nang pinatutunguhan. Puro katarantaduhan na yung sinasabi mo. It's not the normal you ang nagsasalita. Ang nagsasalita is yung addict na ikaw na eh. Mantakin mo, sabihin mo na I do not feel pressure with all that's happening. Pressure na panawagan na magpa-drug test ka. Pressure ng mga namatay dahil sa ghost projects, sa mga flood control at mga substandard projects ninyo. Pinirmahan mo yung budget na pinakamagnanakaw na budget sa lahat ng history ng buong mundo. Tapos sasabihin mo, wala kang pressure na nararamdaman. Tangina Bongbong, sobrang pagkasatanas mo. No matter how heavy the loads that we feel sometimes in the work that we do, hindi ako yan. Yung mga cabinet secretary, may mga sila ganyan. Ako, wala ako nararamdaman na ganun. I don't know what they're talking about when they tell me about it. Wala daw siyang pressure na nararamdaman, and every time that they're telling me something about it, wala akong naiintindihan. Wala akong nalalaman. Bahala kayo sa buhay ninyo. Basta inilagay ko kayo dyan sa mga posisyon ninyo, mamroblema kayo. Ako, wala akong problema. Presidente ko ng Pilipinas, ba't ako mamomroblema? Tangina. Mantakin mo ganito, presidente natin. Inatang na lahat sa mga cabinet secretary, tapos siya walang pressure, walang problema, walang ginagawa, walang trabaho. Tapos pinagtatanggol ni Claire Castro to. Sinasabi ni Claire Castro na ito masipag to, nagtatrabaho, hindi humihinto. Galing na mismo sa bibig niya na wala siyang ginagawa, wala siyang pressure, at wala siyang pakialam. Hayop talaga naman. But, for all of us who, well... Nagtatawanan pa yung mga gago. Alam mo, si Taxman, si Batman, kumakain pa. Putang ina, ba nanonood, kumakain pa. Patay gutom din. Ano kayang na-feel niya nung sinabi ni Bongbong na yun na wala akong pressure na naramdaman. The pressure is on the secretaries but me, wala. Ano kayang pakiramdam niya? Everyone has challenges that they had to go through. But every time we start to hear the Christmas carols on the radio, every time we start to see the decorations go up, and again, like I've always said, we are the only country that puts up Christmas decorations starting in September. And people... Wala na. Yung mga naglagay ng Christmas decor ng September, winash out nung November. Winash out nung October. Winash out ng November dahil sa mga ghost projects mong hayop ka. Dahil sa mga pagnanakaw nyo, dahil sa addict na utak mo, sabi nung kapatid mo, yung nagiging resulta itong corruption sa Pilipinas dahil wala kang tibay na maasahan dito sa taon to. Winash out lahat. Sinasabi mong nakikita nyo yung mga daming namatay, 300. Daming bahay na nadurog. Tapos, celebrate ka ng Pasko, kapal ng mukha mo. People cannot understand why that is. But that is because we are Pinoys. And Pinoys have as Christmas has a special meaning to Filipinos.
And that's why we celebrate it really very, very, very seriously and really take the time out to once again be with family, once again be with loved ones. And there's an added dimension to that, is that because we have millions of Filipinos who are working and living abroad. And Christmas is often the only time that they can come back and be with their families. Kaya naman, pagka dumating ng Disyembre, ayan na, lahat ng binyag na inantay nila ng 6 na buwan, lahat ng kasal, lahat ng reunion, sabay-sabay na yan pagdating ng Pasko. And Binyag, kasal, Rio. Ang pinagsasabi mo? Pinagsasabay na tuwing Pasko yung binyag, kasal, tsaka reunion. Pwede siguro yung reunion pag Pasko. Pero binyag, tsaka kasal, Pasko? Ilan to, bobo? Basta. Ha? Di ba? Ilan to, parang lasing na naman kung ano-ano sinasabi. Pinagsasabi, ikaw lang nakakaalam niyan. Anong connection ng OFW doon sa binyag, kasal, birthday? Ay, lahat daw ng okasyon sinasabay na daw pag Pasko. Tanga na, saan niya nakuha yun? Ano mahinit-hit mo na naman ngayon? that is why it means something special to us Filipinos. It always has, but it continues to mean even more. And what does it mean? It means that once again we examine our lives, I suppose, and look back and see what has happened. But at the same time, it is a time to serve maybe. Wala na naman, putang ina nito. Ang haba-haba mo kasi magsalita, hindi ka naman naiintindihan eh. Ang ina niyan. Tingnan nyo tingnan nyo yung direction. I suppose, and look back and see what has happened. But at the same time, it is a time to serve maybe. Time to, maybe. Tangina ka talaga, BBM. Tigil mo na yan. Di mo na kaya. Magano ka na, matulog ka na lang. Kau naman kung ano-ano, pinipilit mo pa kasi. Pinipilit mo maging normal, di ka naman normal eh. Hayop na yun, walang direksyon, no? And una, kinonekta niya yung OFW sa Pasko sa Pilipinas na pinagsasabay na daw yung binyag, kasal, lahat ng okasyon tuwing Pasko, tapos biglang ganito. And on the other hand, in naging echo ka na naman. Walang pinatutunguhan, yan na nga lang, simple-simple, magbibigay ka lang ng mensahe tuwing Pasko. 3 taon mo nang ginagawa yan, putang ina, hindi mo pa makuha. Hindi mo pa maperfecto. Hayop na nakatingin. Kanino ka na naman nakatingin? Kapag kamulto, nakakausap mo na matino eh. Pero pag yung mga mensahe mo sa tao, wala talaga nahihita sa'yo. Yan sinasabi ni Aimee, na wala na ading. Umuwi na tayo ading. Putang ina, wala ka na sa ayos, wala ka na sa wisyo, para ka ng lasing na gising. Para ka ng zombie. Hindi ka na gumagana, yung utak mo hindi na gumagana. Kasimpleng speech, hindi ma-deliver. Maybe put down what we are carrying and spend more time, because we always, those of us who, especially those of us who are very busy, we sometimes neglect. Sinabi mo nga kanina, wala kang pressure, busy ka na naman. Kakasabi mo lang kanina, you don't have any pressure. I don't know anything that they're saying. Tapos ngayon, busy ka? Busy ka saan? Pagsuyop? Saka busy pag inom? Anong pinagkakabisihan nyo? Pag party? Ina talaga tong mga to. Our family. We sometimes neglect those that we love. And this is the time for us to take that time. It's perfectly all right that, take a little time off and spend some good time with your friends, with your family. Good time? Puro ka good time. Tangina, ilang taong ka na dyan, puro ka good time. Parang araw-araw, Pasko ka, good time ka ng good time. Sabi ni Inday, 10 o'clock pa lang, lasing ka na. Sabi nung kapatid mo, hindi kayo humihinto, kada party nyo, nagma-microdosing pa kayo. Tangina, puro ka good time, sir. And that is why when we feel the spirit of Christmas in the air again, we immediately
we immediately take flight and remember. Puta, take flight ha. Yes. Ina talaga sabog, no? Every time that we are in the Christmas season. Oo. We take flight. Yes. Puta, lumilipad ka. Hi ka na naman, sir. So, ang daming inamin ni Bongbong dito, ah. Inamin dito ni Bongbong na pag masaya siya, para siya lumilipad. Tapos inamin niya rin dito na wala siyang pressure, wala siyang nararamdaman, wala siyang problema. Hindi siya pagod. Di ba din na daw tamad, wag lang pagod. Di ba din na daw tamad, hindi naman pagod. Kesa naman, asipag nga, pagod naman. Tinan ninyo, sinabi niya dito, we take flight. Ano yun? The air again. We immediately take flight and remember. Take flight, lumilipad na naman si Gago. Once daw na naaamoy niya yung spirit of Christmas. Ano ba naaamoy mo? Ano ba sinisinghot mo kasi kaya you take flight? Ina talaga to, sabog. What is nice, what is good, what is happy, what is joyous in Christmas. And of course, that always includes family and of course the kids. Christmas is for children. But children of all ages, though, because whatever age you are, you can still enjoy Christmas as well as any child. And that is what we should be doing so that we come back refreshed. We come back with a new idea. Utang ina, hirap na hirap. Ganyan talaga pag luto-luto yung utak. Ganyan talaga pag tuyot na yung utak, walang maisip na sasabihin. So that we come back refreshed. We come back with new ideas. We come back Utang ina, luto. with new blood. We come back with something that will contribute to what we are doing. And that will come from just spending good time with our loved ones and to remember that this is the celebration of the birth of Jesus. And to once again Hirap banggitin ni Jesus pag demonyo ka, no? Hirap. dedicate ourselves and our lives to that service. Happy Christmas, everybody, and Happy New Year. Happy Christmas, everybody. Nag-Happy Christmas ka pa? Sana pumunta ka sa Cebu. Sana ang ginawa mo, Bongbong. Pumunta ka sa Cebu, tapos habang wasak yung mga bahay nila, doon mo sana diniliver yung speech mo na, Happy Christmas, everyone. Putang ina mo ka, tingnan ko lang kung hindi ka nila ilibing ng buhay doon. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta